Ang John Wick ay nagaganap sa isang mundo kung saan halos lahat ng tao ay tila mga bihasang mamamatay tao at asasin. At si John Wick mismo ay pumatay ng daan-daan sa kanila habang siya ay naglalakbay para sa paghihigante. Ngayon, ang ilan sa kanila ay napatumba niya agad gamit ang isang tumpak na bala sa ulo. Ngunit may mga kalabang mas mahirap talunin at nangangailangan ng husay. Sila ang nais kong bigyang pansin na yon. Sa lahat ng nakasalubong ni John sa 4 na pelikula, sino ang pinakamahusay na mandirigma? Sino ang pinakamapanganib na mamamatay tao? Ngayon, yan ang ating aalamin. Kamusta mga kaibigan? Ako si Daniel at ito ang Danco. Gumagawa kami ng mga pagsusuri ng laban linggo-linggo at mga video ng power ranking tulad nito. Kaya kung mukhang interesante yon sa'yo, umupo ka lang at enjoy ng video. Pindutin mo na ang like button at kung gusto mo, o pindutin mo na rin ang subscribe button habang nandyan ka. Ngayon, simulan na natin. Tara na! Isa lang ang patakarang pag-uusapan dito. Isasama lang sa listahan ng mga karakter na may pangalan at nakipaglaban na. Halimbawa, hindi isasama sina Quinton at Marquis dahil hindi sila nakipagsuntukan. At hindi rin natin isasama ang bawat hindi pinangalan ng assassin na pinatay ni John. Dahil aabutin tayo ng oras dito. At sa totoo lang, paano mo naman irarango ang mga random na lalaking ito na pare-parehong tinamaan agad ng headshot? At susubukan mo sabihin sa akin kung sinong mas magaling. Oh, hindi natin gagawin yan. Sige, simulan na natin. Sa totoo lang, hindi ko inasahan na matatapos ang unang John Wick sa isang laban sa boss sa ulan. Dahil palagi kong inisip na siguradong dudurugin ni John si Vigo sa isang laban. At sa totoo lang, sigurado akong inisip din yon ni Vigo. Nakita niya ng malapitan kung gaano kagaling si Wick. Pero pinili pa rin niyang lumaban hanggang dulo. At alam mo, mas maganda pa ang ipinakita ni Vigo kaysa sa inaasahan ko. Ang ibig ko lang talagang sabihin, ilan talaga, hindi siya agad namatay. At nung inilabas niyang lihim na patagong kutsilyo, nagawa niyang saktan si John. Pero dahil lang yon, pinayagan siya ni John. At pagkatapos, agad na binali ni John ang braso niya at pinatay siya gamit ang sarili niyang kutsilyo. Si Ernest ay isang Serbianong mamamatay tao. Ang una sa marami pang susunod kay John Wick nang ilagay ang $14 milyong na patong sa ulo niya. Talagang perpekto ang halimbawa ito kung bakit hindi mo dapat dalhin ang kutsilyo sa laban gamit ang libro. Malaki si Ernest. Ginampanan siya ng basketball player na si Boba Majernevic. Kaya alam nating 7 talampakan at 4 na pulgada ang taas niya at nagagamit niya ang laki at lakas na yon sa kanyang kalamangan. Talagang umasa siya dito sa laban. Lubos niya napapangibabawan si Wick at natatamaan pa niya ito gamit lang ang lakas kahit natama ang teknik ni Wick para subukang harangin ang atake. Kahit malakas si Ernest, hindi siya ang pinakamagaling na mandirigma kaya pwedeng samantalahin yon. Ano ang naging dahilan ng pagkatalo niya? Si Marcus ay isa sa mga pinakamatandang mentor at kaibigan ni John at isa sa iilang tunay na mamamaslang sa buong prangkisa. Ibig sabihin, ay talagang hinahanap at tinutugis niya ang kanyang target. Sundan sila. Hanapin ang tamang pwesto para tapusin sila. At pagkatapos ay barilin sa ulo kahit malayo pa. Kung matatalino lang din ang ibang mga mamamaslang tulad ni Marcus, baka may nakatapos na talaga kay John Wick. Parang lahat sa mundo ay diretsyo na lang silang sumusugod sa kanya na nagpapaputok ng mga baril. Baka hindi na yon ang pinakamahusay na diskarte ngayon. Hindi natin masyadong nakita si Marcus sa suntukan. Pero alam natin na eksperto siya sa pagbaril. Si Miss Perkins sa isang bayarang mamamatay tao na inutusan patayin si John Wick kapalit ng $2. 2 milyon na pabuya. Trabaho sinubukan niyang gawin sa loob ng Continental na isang malaking bawal. Naunahan niya si Wick sa pamamagitan ng palihim na pagpasok sa kanyang kwarto sa hotel. Pero binalaan siya ni Marcus, kaya nagkaalaman na. Nakailang magandang tama siya at may tali si John sandali. Pero kailangan mong tandaan, ito si John Wick na nagising sa gulat at nagpapagaling pa mula sa matitinding sugat. At oo,
Nagawa niyang gamitin yon sa kanyang kalamangan kahit papaano. Pero ang katotohanan na hindi niya napatay, si John Wick kahit mahina siya at natutulog pa, nagpapahiwatig na medyo dehado siya rito. Kaya sa karamihan ng John Wick, nakita lang natin si Sharon sa likod ng mesa. Pero nung nangangganid ang kanyang hotel, ayon, inayos niya ang kanyang salamin at kumilos na. Laging kalmado, mahinahon at profesional, si Sharon lang talaga ang tanging miyembro ng staff ng hotel na nakaligtas sa unang sagupaan laban sa pangkat na mamamatay tao na hindi tinatablan ng bala. Kaya alam na natin na magaling na siyang mandirigma para lang makaligtas sa ganung laban. Kahit nagkaroon sila ng mga shotgun na may armor-piercing na bala para mapantayan ang laban, nalampasan at natalo pa rin sila ni Sharon. Ngayon, hindi natin siya ganong nakita sa laban dahil kadalasan ay sinusundan natin si John Wick na ginagawa lang ang mga karaniwang ginagawa ni John Wick. Pero talagang humanga pa rin ako sa mga nakita ko kay Sharon. Si Arias ang kanang kamay ni Santino D'Antonio at bilang bagong kasapi ng high table. Pare, kailangan mong kumuha ng mas maayos na bodyguard. Nakita natin siya sa buong pelikula na sinusubukang harapin si John. Pinangunahan ang isang ambush laban sa kanya. At palaging umaasta na parang kaya niya talagang tapatan si John. Tapos naglaban sila. At halos tapos na agad ang laban bago pa man ito nagsimula. Nasurpresa niya si John at naitulak niya ito sa alanganin sandali gamit ang kanyang push dagger. Pero sa totoo lang, parang nagiging laban ito ng lakas laban sa galing o kakulangan ng lakas. Hindi lang talaga siya sapat na malakas o makapangyarihan para seryoso makipagsabayan sa isang katulad ni Wick. At ginamit niya iyon sa kanyang kalamangan. Inihagis-hagis siya, ilampasan sa lakas at inagawan ng armas. Hindi tulad kay Cassian, kung saan ibinigay niya rito ang profesional na paggalang. Na huwag hugutin ang talim, hinugot ni Wick ang talim mula sa puso ni Ares, na naging sanhi ng pagkamatay nito. Ngayon, hayaan mong sabihin ko sa iyo, ito ang isang tao na talagang ikinagulat ko pagdating sa laban. Akala ko talaga na si Killa ay magiging katulad lang ni Vigo, na maaring isang malaking boss, pero hindi naman talaga banta kay John. At nang biglang tumakbo si Killa at gamit ang inhaler sa buong laban, akala ko alam ko na ang mangyayari. At grabe, nagulat talaga ako dahil humitit siya ng inhaler niya at ginamit ang mataba niyang katawan para makipagbakbakan. Talagang binigyan ni Killa si Wick ng matinding laban at kabaliktaran nito ng laban kay Ares. Dahil may lakas na lamang si Killa kay John sa pagkakataong ito, nagamit niya ito ng maayos. Ang tanging problema lang, kapag nakatama siya ng maganda kay Juan o naibulid niya si John mula sa isang mataas na gilid, bigla na lang siyang tatakbo palayo kay Juan. Yun ang naging dahilan ng pagkatalo niya dito. Gustong gusto ko si Mr. Nobody, lalo na dahil lumalaban siya ng parang hockey player. Pero nagagawa niya ito at napapatunayan niya. Dagdag pa, meron siyang astig na kombinasyon ng bulletproof na backpack at vest na ngayon ko lang nakita at may cute pa siyang aso. Parang si Marcus din siya sa paraan na sinusundan muna niya ang target niya bago subukang patumbahin ito mula sa malayo. Kung kailangan, hindi rin nagatubili si Nobody na lumaban ng dikitan. Sa tingin ko, ang pinakamahalaga akong meron dito ay ang sinanay na asong Belgian Malone. Palagi na siyang sinusundan ito ngayon. Mukhang hindi kasing delikado ng aso ni Sofia ang asong ito at wala rin itong suot na bulletproof na armor. Pero kahit ganon, kailangan mo pa ring harapin ang isang sinanay na mamamatay tao at isang mabagsik na aso. Suwertehin ka sana dyan. Hindi naman talaga natin masyadong nakita si Akira. Pero base sa post-credit teaser na yon, mukhang mas marami pa tayong makikita tungkol sa kanya. Siya ang anak ni Shimazu at siya rin ang concierge ng Osaka Continental. Kaya alam mo na, sinanay siyang lumaban. At hindi lang basta lumaban, kundi bilang isang ninja pa. Napakahusay niya sa paggamit ng mga patalim at ang kanyang pana at palaso. Sa katunayan, sobrang galing niya sa paggamit nito na kaya niyang pabagsakin ng mga sundalo ng high table na may suot na matitinding bulletproof armor. Yung tipong halos hindi mapasok ng bala. Pero napapatumba niya gamit lang
ang pana at palaso niya. Si Akira ay isa sa ilang mandirigma dito na nakakaalam na hindi siya kasing lakas ng malalaking maskuladong lalaki. Dahil dito, iniiwasan niyang harapin sila ng direkta. Sa halip, ginagamit niya ang kanyang laki at liksi bilang kalamangan, umiilag, umiiwas at yumuyuko sa paligid nila, dumadaan sa pagitan ng mga binti at tumatalon sa kanilang likuran. Kung magpakita siyang muli sa inaharap, may potensyal siyang tumaas pa sa listang ito. Si Koji Shimazu ang tagapamahala ng Osaka Continental Hotel at tulad ng isang tunay na mandirigma, isa siyang tapat na kaibigan at kapatid hanggang sa huli. Kahit nasa unang bahagi na siya ng kanyang mga 6 na apo, si Shimazu ay nananatiling napakadelikadong mandirigma, ngunit lalo siyang bihasa sa paggamit ng espada. Ipinakita niya ang galing bilang swordsman, gaya na makikita sa kakayahan niyang pumatay. 12 na miyembro ng High Table Elite, Strike Force, ang may pambihirang bulletproof armor. At tinatapos siya sila, gamit lang ang isang baril at isang katana. Napakausay niya na nakasabay pa siya kay Kan. Kahit na sa huli, ay napatunayan ni Kan na mas magaling siya dahil napatay niya. Si Shimazu Shidi ay isang high table assassin at siya ang pangalawa sa utos kay Marquette de Promon. Pinamunuan niya ang pag-atake sa Osaka Continental sa paghahanap kay John Wick at madali niyang naipakita ang kanyang galing at napatumba ang ilan sa mga hitman ng Continental. Pagkatapos, kalaunan, matapos ladyan ng malaking halaga ang ulo ni John, bumalik siya agad sa aksyon. Sinusubukang patayin si John. Nakipaglaban siya kay Mr. Nobody at muntik na mapatay ang aso nito. Pero may sinabi si Wick tungkol dito. Huwag kailanman sasaktan ng aso sa harap ni John Wick. Pero alam mo, hindi pa rin tapos ang ginawa niya. Hindi pa rin siya tapos. Nagawa pa niyang harapin ulit si John at talunin siya. Siyempre sa huli, tinalo pa rin siya ni John. Pero grabe, napakatibay niya talaga. Ibig kong sabihin, magaling siyang mandirigma. At isa siya sa iilang kalaban na may bulletproof na armor na kasing tibay ng kay Wick. Pero ang pinakamatinding puhunan ni Shay ay ang kanyang tibay. Hindi mo talaga siya kayang pabagsakin ng tuluyan. Sikas siya ng personal na bodyguard ni Gianna D'Antonio at nan mawala niya ito kay Wick. Kaya nagpasya siya na gagawin niya ang lahat ng makakaya niya para mapatumba si John. Na sa totoo lang, nagpapakita ng tapang niya. Nainisip pa rin niyang kaya niyang pabagsakin si John. Kahit nakita na niyang nilampaso ni John ang isang buong hukbo ng mga tao. Kasama sa estilo niya sa pakikipaglaban ng boxing, Brazilian Jiu-Jitsu, Judo, Taekwondo, Krav Maga at Muay Thai. Pero marahil ang pinaka nagpapakilala kay Kashan bilang isang mandirigma ay hindi lang dahil nakalaban niya si John Wick. Bagamat si John Wick noon ay kabubundo lang ng kotse at kakalaban lang ng halos 50 katao. Pero ang pinakakahanga-hanga ay nakuha niya ang respeto ni John Wick. Tiningnan siya ni Wick bilang kapantay. Isang tao na nasa parehong antas niya at karapat-dapat igalang bilang profesional. Hindi mo masasabi yan sa lahat. Hindi rin niya tiningnan si Aris sa ganung paraan. Maaring hindi mo maalala ang pangalang Kiro, pero siya talaga ang unang tao na nagbigay kay John Wick ng matinding laban at talagang pinahirapan siya ng higit pa sa kaya niya. Si Kiro ang pinuno ng seguridad ni Vigo. Siya ang inatasang magbantay kay Joseph. At siya lang ang tanging tao sa buong pelikula na kayang makipagsabayan kay Wick. Napakahusay niya sa taekwondo at ginamit niya ito para talunin si John sa isang laban. Siyempre, may kasamang kondisyon na ang lalaki ay kagagaling lang sa 5 taong pagreretiro. Alam kong nilalabag nito ang patakaran na laban sa mga hindi pinangala ng mamamatay tao. Pero sobrang galing nila para hindi maisama sa listahang ito. Sila ang mga paunahing estudyante ni Zero. Ibig sabihin, mga eksperto sila sa pingkaksalat at iba't ibang disiplina ng ninjutsu tulad ng paijutsu. Sama-sama, nagawa nilang bigyan ng matinding laban si John Wick. At bukod pa doon, maliban kay John, madali nilang tinalo ang lahat ng ibang nakasalubong nila. Bukod pa doon, ang mga shinobi ay ilan sa iilang mandirigma na nagawang labanan si John Wick at mabuhay, na isang karangalan na hindi natatamo ng karamihan.
Maaring bulag si Kane, pero hindi yun naging hadlang para manatili siyang isa sa pinakamagaling na mandirigma sa universo ng John Wick. Sa katunayan, marami siyang pagkakahawig kay John mismo. Nakataka siya sa lihim na mundong ito ng mga assassin at pagpaslang, ngunit kinailangang bumalik para protektahan ang pamilya niya. Isa siya sa pinakamapanganib na tao sa mundo. Gumagamit siya ng estilo ng pakikipaglaban na pinagsasama ang Wing Chun, Kung Fu at Taekwondo, kasama pa ang iba pang mga estilo. Isa siyang bihasang mandirigma sa espada na pinatunayan ng laban niya kay Shimazu. At mukhang nagawa pa niyang iwasan o salagin ng ilang bala ni John sa maikli nilang laban. At nakakagulat din na magaling siyang bumaril, lalo na para sa isang bulag. Pero sa isang banda, ang pagiging bulag ay magiging kahinaan din, lalo na kung haharap siya sa tatlong natitirang mandirigma. At kailangan niya silang talunin. Malamang napakahalaga na kumpleto ang lahat ng pandama mo dahil kakailanganin mo talaga ang bawat kalamangan na makukuha mo. Kaya napipipilan si Kane na makuha agad ang pwesto sa top 3. Si Sofia ang naging manager ng Casablanca Continental. Pero bago yun, isa siyang world class na mamamatay tao. Talagang lumalaban siya na parang si John. Ipinapakita ang galing sa Aikido, Brazilian Jiu-Jitsu at Krav Maga. Pero ang pangunahing paraan niya ng pakikipaglaban ay gamit ang kanyang mga baril sa Kung Fu. Yun ang palagi niyang ginagamit. At itatapon pa nga niya ang baril sa'yo kapag naubusan siya ng bala. Ngayon pa man, para masabing isa siya sa top 3 na mandirigma sa John Wick universe, kailangan mo isama ang mga aso niya. Meron siyang 2 Elgimalines na may suot na bulletproof vest at may kumpletong kontrol siya sa kanila. Sobrang bihasa ang mga asong ito. At kapag pinagsama mo ang 2 mabagsik na attack dog sa isang bihasa at delikadong assassin, napakalakas ng kombinasyon. Sa madaling salita, nagiging parang puwersa ng kalikasan siya. Si Zero ang pangunahing assassin na dinala ng adjudicator para hulihin si John Wick. At nagkataon din na siya ang pinakamalaking tagahanga ni John Wick sa lahat. Si Zero ay isang napakahusay na mandirigma, kaya't naniniwala ang adjudicator na kaya niyang talunin kahit si John Wick. At napatunayan ni Zero na kasinhusay siya ni Wick. Binigyan niya si Wick ng mas mahirap na laban kaysa sa kahit sino pa dito, kahit na natalo rin siya sa huli. Ang estilo ng pakikipaglaban niya ay binubuo ng isang Hapkido, Wushu, Muay Thai, Tapiera, Pingtak, Salat, at iba't ibang anyo ng ninjitsu, lalo na ang Kenjitsu. Magaling din siyang mandirigmang may espada. Laging mabilis at may layunin ang bawat hagupit niya para mapatay ang kanyang kalaban. Kahit na hindi sapat ang kanyang galing para talunin si Wick at mapunta sa unang pwesto, syempre, si John Wick pa rin ang nangguna. Walang sinuman dyan na mas magaling o mas mahusay na mandirigma kaysa sa kanya. Pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang asawa, pumatay si John ng daan-daang tao sa iba't ibang panig na mundo. Gamit ang samuet-saring mga sandata, lahat ay para sa kanyang paghihiganti. Pinawag siyang maestro ng kamatayan at ang huling bagay na nakikita ng maraming lalaki. At talagang pinatunayan niyang totoo ang reputasyon niya. Isa siyang napakahusay na mandirigma. Karaniwan siyang lumalaban gamit ang kombinasyon ng Brazilian Jiu-Jitsu, Judo, Jiu-Jitsu, Aikido at Krav Maga. Kaya niyang lampasan, talunin o basta mas magtagal kaysa sa kanyang mga kalaban. Kadalasan sabay-sabay pa niyang hinaharap ang marami. Kilala siya sa pag-aaral at pag-aangkop sa kalaban habang tumatagal ang laban, gaya ng ginawa niya kay Zero at sa kanyang mga estudyante. At huwag mong isipin na hindi siya marunong mandaya sa laban. Pero marahil ang pinakakilala kay John ay ang kanyang galing sa paggamit ng baril. Kaya niyang pagsamahin na madali ang kanyang galing sa pagbaril at pakikipaglaban ng manumano, gamit ang mga grappling moves kasabay ng eksaktong headshots para pabagsakin ang maraming tao. Masasabi nating si John Wick ang pinakamagaling sa lahat. Sa tingin ko, wala nang ibang assassin sa franchise na kayang gawin lahat ng nagawa niya. Siya talaga ang pinakamahusay sa lahat. Pero ano sa tingin nyo?
Mag-comment lang kayo sa ibaba. Alam kong marami kayong opinyon at nararamdaman tungkol dito. Kung nanatili ka hanggang dulo at natapos mong video, ang galing mo. Maraming salamat sa panonood at sa suporta. At kung gusto mo mag-subscribe, sige lang, mag-subscribe ka na. Makakapanood ka pa ng mas marami pang ganitong video bawat linggo. Kita-kits tayo hanggang sa susunod.